Hi guys! Ito na naman po ang inyong kusinerang Batanggenya at sa araw na ito ay magluluto tayo ng pusit. Tatawagin natin itong grilled stuffed pusit dahil ito ay hindi lang natin basta iihawin kundi lalagyan natin ng palaman sa loob. Siguradong ito ay magugustuhan ng inyong buong pamilya. Kaya samahan niyo ako sa pagluluto ng inihaw na pusit. At syempre, ito yung mga ingredients na kailangan nating gamitin sa ating pagluluto ng ating inihaw na pusit. Syempre, unang-una kakailanganin natin dyan ng pusit. Ito po ay kalahating kilong pusit at nilinis ko na siya. Okay, gagamit din tayo ng sibuyas. Sibuyas na puti yung ginamit ko dito, pero pwede kayong gumamit ng ibang kulay, bawang, kamatis, at mga 5 pirasong kalamansi. Gagamit tayo niyan pampaasim. Gagamit din tayo ng bell pepper, green bell pepper ang ginamit ko dito dahil yun ang available. Gagamit din tayo ng dahon ng sibuyas. Gagamit din tayo ng toyo at konting asin. Kakailanganin din natin dito ang ground pepper, ang ating durog na paminta. Gagamit din tayo ng liquid seasoning, nor liquid seasoning ang ginamit ko dito. Gagamit din tayo ng konting mantika. At itong mantikang ito ay lalagyan natin ng liquid seasoning para pampabango at pampakulay na din. Gamitin natin yan sa pag-iihaw mamaya. Okay, simulan na natin. Ilagay muna natin ang toyo. Yung pusit, ibababad muna natin sa toyo at sa kalamansi. Yan. Yung ating 5 pirasong kalamansi ay ating pipigain sa ating pusit na nilagyan natin ng toyo. Kapag nailagay na natin ang ating kalamansi, iset aside muna natin yan. Halu-haluin ng konti. Bali-baligtarin para siguradong magkakaroon ng lasa ng kalamansi at toyo ang lahat ng pusit. Tapos iseset aside natin siya. At hihiwain na natin yung ibang mga sangkap. Unahin natin ang kamatis, tanggalin natin ang buto. Lagi kong sinasabi, ang buto ng kamatis huwag nyo basta itapon. Ilagay nyo sa lupa para sisibol at may ma-harvest ka sa susunod na araw. Sunod natin ang ating sibuyas. Hiwain natin ng maninipis, maliliit na hiwa ng ating sibuyas. At pag nahiwa na natin ang ating sibuyas, ilagay natin sa isang lalagyan at isunod naman natin ang ating bell pepper. Tanggalin din ang buto at maliliit lang din ang hiwa ng bell pepper. Ingatan ang kamay para hindi mapasama ang kuko sa paghihiwa. Pagkatapos ng bell pepper, syempre isunod natin ang ating bawang. Hiwain din ng maliliit. Kapareho ng hiwa ng sibuyas at ng bell pepper. At pagkatapos ay ang ating dahon ng sibuyas. Putol-putulin lang natin ang medyo mahahaba, yung kasukat ng ating pusit. At pagkatapos ay pagsama-samahin lang natin sila sa isang malinis na lalagyan. Bawang, sibuyas, tapos bell pepper. Paghalu-haluin lang natin ang lahat ng yan. Tapos lagay natin ang ating kamatis. At pag nailagay na ang ating kamatis, ilagay naman natin ang ating asin. Itong pinaghahalo-halo natin na ito ay itong ilalagay natin sa loob ng pusit. Ilagay natin ang ating ground pepper, ang ating paminta. At maglalagay ulit tayo ng liquid seasoning. Pampasarap, pampabango, pampalinamnam. Pwede kayong gumamit ng ibang brand niyan ha. Yan lang ang available sa aking kusina, kaya yan ang aking ginamit. At ito na nga, kuhanin natin yung ating binabad na pusit.
At lagyan natin ng laman. Yung dahon ng sibuyas, ilagay natin. Tapos ilagay din natin yung pinagsama-sama nating mga ingredients kanina. Siksiking mabuti, mas maraming laman, mas masarap. Yan, ganyan lang. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa maubos natin yung lahat ng pusit. Lagyan natin lahat sila ng laman. Bali dito sa aking kalahating kilong pusit ay buo ako ng 6 na piraso. Hindi siya masyadong malalaki. Kaya 6 na piraso yung aking nalagyan ng laman. Pag nalagyan na natin lahat ng laman, habang nilalagyan natin ng laman yan, ang aking asawa ay nagpapainit na ng uling. Nagsindi na siya ng uling at pinapaypayan na. Para pagkatapos nating lagyan ng laman lahat, ay maiihaw na agad natin. At ito na nga, nakasalang na siya sa ihawan. Yung ihawan ay pagkalagay mo nung pusit, lagyan mo siya ng cooking oil, yung nilagyan natin kanina ng liquid seasoning, yung langis na nilagyan natin ng liquid seasoning, yung mantika. Yan yun. Ilalagay mo lang para hindi siya didikit sa grill. Tapos, after 2 minutes, baligtarin. 2 minutes lang para hindi ma-overcook, para hindi masunog. Baligtarin natin yung kabilang side naman ang lulutuin. At pagka yan ay nabaligtad ng lahat, lalagyan mo ulit nung mantika. Lagyan ulit natin ng langis para balanse siya. Parehong side. Para hindi rin dry yung ating inihaw na pusit. Kasi habang niluluto, nadadry siya. Kaya lalagyan natin ng langis, ng cooking oil. After 2 minutes na naman, basta kada 2 minuto, pag ako nag-ihaw ng pusit, kada 2 minuto, binabaligtad ko. Para dahan-dahan yung pagkakaluto, hindi bigla. Kasi pag malakas yung apoy mo at nababad yan, bigla ang luto niyan, magiging makunat yung ating pusit. Mas maganda yung dahan-dahan na pagkakaluto. Kaya every 2 minutes talaga, kailangan mong bali-baligtarin at bawat baligtad ay haplusan mo ng langis. Kailangan mong haplusan ng langis bawat baligtad mo sa kanya. At after ng mga 30 to 45 minutes, depende sa lakas ng apoy ng uling na nabili mo, yon ay pwede na. O, makikita mo naman yan na talagang pwede na siya. At ito nga, pagluto na, ilagay sa isang malinis na plato at tawagin na ang pamilya. Pagsalu-saluhan na. Ako ay gumawa ng sausawan. Ang sausawan na ginawa ko ay toyo. Nilagyan ko ng sibuyas, nilagyan ko ng kalamansi at konting asukal. Nilagyan ko din yan ng konting-konting suka. Konting-konti lang na suka. Yan. At para mas maganda, mas nakakatakam tingnan, naghiwa din ako ng dahon ng sibuyas at inilagay ko. O, diba? Pag may dahon ng sibuyas, mas magandang tingnan, mas katakam-takam. Siguradong magugustuhan to ng pamilya nyo. Para kang kumain sa restaurant. At kapag busog na, syempre, dapat pakainin naman natin ang ating espiritu.
At yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, kaya basahin po natin ito. Salamat sa panonood. God bless everyone!